shopping. Halina't bumili ng mga hindi kailangan. Welcome mga inaanak ko. Welcome na naman sa isang episode ng To Buy or To Buy. Maraming salamat po, madam. Napakaganda niyo. May asawa na po ba kayo? Ikaw. Ay, ako ba? Anyway, maraming salamat sa pagsali sa amin sa isa namang episode na to. And maraming salamat pala sa ating sponsor, ang Ninong Shopping. Dito sa To Buy or To Buy ay mamimili tayo or magpapakita tayo ng mga kitchen equipments at malalaman natin kung eto ba ay nararapat bilhin. Halina't bumili ng mga hindi kailangan kasama yung paboritong salesman, si Salesman Rai. Magsisimula tayo sa gamit na ito. Ano kaya ito? Panoorin niyo ang video na to. Pagod ka na bang magbasag ng itlog? Lagi ka bang napapagalitan ng nanay mo? Lagi ka bang nabubugbog ng tatay mo? Pwes, itry niyo itong aming egg rocker for only 274 pesos. Hindi ka na mapapagod, hindi ka mapabubugbog. Bumili na kayo. Ang gwapo. Ay, grabe. Nanonood ako ng Ninong Shopping noong nakaraan. May nabili ako. Ano nabili mo? Ito oh. Ay! Egg cracker, egg opener, automatic egg cracking gadget, easy to operation, creative eggshell cutter, kitchen tool for raw. Basically, ito ay pambukas ng itlog. Hindi sapat yung kamay ko. Hindi sapat ang biniyaya sa akin ng Panginoon para magbukas ng itlog, pare. So ngayon, testingin natin kung gumagana ba to. Ganto ba? O ganyan? Ganyan siguro, no? Parang ganyan, no? Oh. Kung makikita nyo pala, ganito siya mag-ooperate, no? Lalagay nyo itlog dito, tapos meron dito matalim. Nababaon, tapos bubukas yan, magsisplit. Ayun, no? Parang si... Mystical. Oy! Sorry. Si Kim Chu. Yan. Okay. Tingnan natin, ha. Hindi kasi talaga sapat yung kamay ko, eh. Pambukas ng itlog, di ba? So, malalaman natin kung ito ay buy, bibilin, or buy. Diba? Buy. Ayan. Oy! Sige pa, sagad na yan. Isa pa. Teka, baliktad ata yung ano ko. Ganto ata dapat. Isa pa. Isa pa. Bigyan natin ng chance. Patalsek. Sorry. Sige, subukan natin biglayin, ha? Oh! Pre, gumana! Hindi, baka naman tsamba. Baka chamba! Isa pa. Dapat medyo bigla pala, no? Medyo bigla, no? Okay, 1, 2, 3. Masyadong bigla, masyadong mabilis. Masyadong bigla. Human error. Wala. Ngayon, kung kunyari wala ka niyan, paano ka ngayon magbubukas ng itlog? Tama, ang hirap-hirap. Oh, mahirap, di ba? Pero gagawin natin ang best tools in the world. Ang ating mga kamay at daliri, di ba? So siguro para sa akin, etong, ano pangalan nito? Egg cracker, opener, automatic eggshell cracking gadget, easy to operation, creative eggshell cutter, kitchen tool for raw, ay buy, pare. Nga pala, no, bagong series to, baka lang hindi nyo napapansin. Kung saan nagtitesting tayo ng mga bagong kitchen gadgets, lahat ng link ng mga produkto, i-picture namin dito, nandiyan sa baba. So kung interesado kayo, i-click nyo na lang, tapos bili kayo nito. Okay? So para sa akin, tulad nga na sa ikaw kanina, hindi ito buy. Ito ay buy. So doon na tayo siguro sa pangalawa natin produkto. Pagod ka na bang mag-scoop ng mangga dahil ikaw ay isang tanga? Ang baso ba ay hindi na gumagana sa'yo? Pwes, itry nyo ito. Wala pa. Ikaw ba ay pinapagalitan ng tatay mo at itry nyo itong aming mango scooper for only 83 pesos. I-scoop them. Wala ito yung binabasa ko. Ayan. Ang gwapo talaga niya, no? Ibang klase. Mango dicing, artifact, stainless steel fruit, dividing and digging mold, pare. In short, pang-scoop ng mangga, pare. Alam niyo yung technique natin dito kung saan ginagamitan natin ng baso? Effective yun eh. Pero kasi ang problema dun sa baso na hindi ko masyadong binabanggit at hindi rin siguro babanggit ng iba. Ang baso, ang rim niyan makapal. Makapal yung rim niyan, di ba? So kapag ginanon mo siya sa karne, minsan hindi malinis yung kuha sa kanya. Lumalabas yung mga hibla-hibla. Makinis dito sa side na to kasi hiniwa mo ng kutsilyan. Dito sa likod na to, medyo rough. Medyo rough ng konti. So ngayon, eto, baka masolve nun yun, di ba pare? So bukas tayo ng mangga. Wala naman sigurong dahilan kung bakit hindi gagana to. Ay, sumobra. Ay. Siguro human error. One more time. Try natin sa kabila. Kasi gusto kong masagad yung laman eh.
Uy, masyadong, parang, eto yung naging problema naman sa kanya. Matalim. Masyado siyang manipis, masyado siyang matalim, bumabao na siya dun sa balat ng mangga. Ano, babalatan mong ganyan? Eh, nawala yung point. Isa pa, hindi, wag mo siguro sagarin. Lagyan mo ng konting po. Ayan o, napupunit siya, par. Tinan mo, ayun, napupunit Hindi yung balat, sakto. oh. Sa pa, doon naman sa patagilid. Sabi ni Albi, wag ko daw sagarin. Sure ka? Mango dicing artifact nga. Pero pagkatapos mo siyang i-dice, kukunin mo siya. Sige, i-dice natin. Oh. Okay, naka-dice mo ng mabuti. Naka-dice mo ng, pinakita ko lang. The problem still persists. Ayun, no? Makita nyo to, ayan, no? Nagigil ka masyado. Hinuhusgahan mo ko eh. Halika dito, ikaw. Try mo. Okay. Oh, nakuha ni Alvin. Kaso tingnan nyo, ang daming laman. Di ba? Magagalit sa inyo si Magagalit ang ano. si Kawenseng. Oo, magalit si Kawensing dyan. Lahat na ng angulo, lahat ng posisyon, nata-angulo, tinry na natin ha. Di pa rin natin makuha. Wala. Ganon din, nakuha rin ni Alvin kaso ang kapal nung natirang laman. O, kailangan may technique siguro. Naalala mo nung nag-Thailand tayo? Oo, ganito nga gamit nila. Pero kasi pre, yung mangga nila doon, makapal yung balat. Yun nga sasabihin ko eh. Oo, makapal yung balat ng mangga nila. So palagay ko, hindi yan para sa mangga natin. Pag nagawa ko, Sige, gawin mo. 20. Sige. Ayun. Wala na, 'di ba? Masyado siyang matalim. So siguro, gumagana 'to sa mangga pero hindi sa mangga natin. Yung mangga nga sa Thailand, medyo makapal yung balat doon pero matalim. Pasin mo na makapal yung balat ng mangga sa tayo. Oh, alam mo bakit? Napipiler siya. So, base dito sa research na to. Ito ba? I buy or buy? Para sa akin, ito ay buy, pare. Doon tayo sa pangatlo nating equipment. Oh, may dumaan. Pirata na naman tayo. Peking Pare. CD. Cut mo muna, doon tayo sa pangatlo natin. Pagod ka na bang gumawa ng... Nagre-record naman dito. Pagod ka na bang gumawa ng dumpling at hindi respetuhin ang mga katrabaho mo? Pues, itry nyo ito. Aming dumpling maker for only 145 pesos. Sinisiguradong makakagawa ka ng dumpling. Ang gwapo mo pa. Ay, ibang klase na. Ay, hello po. Ano to? Laruan ni Nene? Anong tawag dito? 2-in-1 dumpling maker, dumpling skin pressing tools, manual dough dumpling, modeling maker set, baking, pastry, kitchen, gadget sa halagang 145.50. So kung titingnan mo siya, para siyang Carrot. laruan. Carrot, tama ka. Paborito ni Alvin eh. No? Parang carrot nga siya. So, dati may nauso ng mga yung pampresta ng dumpling, yung eto lang. Oo. Yung pang ganyan lang, yung ganto lang. Tapos, ang pagkakaiba nito, meron siya neto. Pampresto ng dough kapag gumawa ka ng homemade dough mo. Oo. So, ipagpalagay natin na hindi ka gagawa ng homemade dough. Gagawa ka lang ng dumpling. Bibili ka na ito. Yung store-bought na... Siomai, store-bought. Molo wrapper, yung pang siomai, di ba? Sakto ba? O sakto naman. Sain natin yan. Okay, game 1, 2. Yan. Tapos palagay ko, no? Ay, nabutas. Napunit. Marami akong palaman. Human error ulit. Human error. Isa pa. Saktuan lang daw. Okay. Ngayon, feeling ko, ito na yung pagkakataon para punitin nyo nasa labas. Kasi may excess siya. Ayan, o. Tingnan natin kung mahihila. Uy! Handa ka na? Handa na. Handa na kayo? Handa na pa, sir. Handa na kayo, ha? Game 1, 2, 3. Uy! Oh! Uy! Wiri! Gumana siya! Gumana! Teka lang! Isa pa! This time, wag nating punitin sa labas. Baka subukan natin punitin kapag na-holman na natin. Doon na natin. Oop! Mamaya natin punitin. Oop! Okay. Mukhang okay ito, ah. Tingnan natin kung mapupunit, no? Uy! Ay, mas madali punitin. Oo! Nakuha! Pare! Diba? Pero hindi siya mukhang dumpling. Mukha siya yung panadang maliit eh. Diba? Kapag to serve mo, may magre-reklamo pa ba dyan? Wala na, diba? Okay. So, etong part na to gumagana. Paano naman kaya tong part na to? So, dito, required kayong gumawa ng sarili nyong dough. Yan. Asa na ba yung dough ko? Ay, sorry, dough pala. Dough pala yan. Dough. Sorry. Ito yung dough na ginawa natin. Ito yung recipe nung gumawa tayo ng gyoza episode, di ba? Feeling ko kailangan mo ng harinahan to, tsaka to. Siyempre, para di manikit, di ba? Okay. Ito na. Alauna. Alas dos. Alas 2. 2:30.
2:45. Alas 3. Di pa, kita mo. Meron tayo structural integrity issues sa equipment Technical natin. difficulties mo, mga Oo. kaibigan. Teka lang. Baka naman. Wala. Okay. Feeling ko may problema dun sa dough ko. Doon ba sa binili nating itong kung ano man tawag dyan. Wala namang recipe ng dough eh. So ginamit ko lang yung alam ko. Wala na kaming paraan para gumawa uli ng isa pang dough kasi magiging masyado matagal. So at least dito sa binili natin, 50% gumagana. Oo, tama. 50% hindi. Baka naman sa iba na yung dough nila is Maganda. Maganda. Oo, baka gumana. So, ang tanong pa rin dyan, buy or buy, pare. Ang weird bumili ng isang gamit na 50% lang din yung gagamitin mo. Parang bumili ka ng kotse pero 2 gulong lang patatakbuhin mo. Alam mo yun, medyo weird yun. Parang bumili ng motor pero nakawili ka lang kasi ayaw mong gamitin yung isang gulong. Medyo weird yung bagay na yun. So, I guess, para sa akin, ito ay buy. Kasi kung gusto nyo lang ito, meron mga dedicated na mga equipment na ganito, na ganyan lang gina. Kasi yung mas malaking part pa yung ayaw gumana, di ba? Malamang human error to, malamang yung dough namin ang sablay. So, I guess, pwede nyo pa rin itry to and try kayo ng iba't ibang dough. Kung ano yung dough na yun, wala akong recipe rin. Apparently, hindi gumagana yun sa gyoza episode natin. Anyway, doon na tayo sa susunod natin at yun ay, cut mo muna yan. Mahilig ka ba sa isaw pero ayaw mong kumain ng tae? Pagod ka na bang maglinis ng tae ng manok? Pwes, gamitin niyo itong aming Poultry Opal Scissors for only, magkano yun? Hindi ko nakita. Sige. Ayan, maganda siyang gamitin at pwede pang gaming fidget spinner. Napakaganda. Lahat tayo mahilig sa chicken isaw. Kaya etong susunod na produkto natin ay para ma-ensure na malinis ang ating chicken isaw. At eto ay, parang medical device to ha. Anong tawag dito, Alvin? Stainless steel poultry opal scissor chicken duck loach fish opening intestine knife kitchen gadget, pare. So basically, ay sa halagang ano to? 54 pesos, 5 pieces. So lumalabas na parang 10 piso lang isa nito. Ina-assume kasi nung seller nito na production kayo, na marami kayong gagawa nito, hindi lang ikaw mag-isa, di ba? So basically, tinanggal ko palagay ko tinatanggal talaga 'yon. Pambukas to ng bituka, di ba? Ang bituka ng manok ganyan. Bilog yan, di ba? Yan, parang tubo-tubo yan, di ba? Kapag hiniwa mo yung taas niyan, bubukas na siyang ganyan. Ngayon, kapag bukas na siyang ganyan, mas maano na siya, mas madaling malinis. Oo, yung parang ganito yung mga isaw sa sarsa sa Bacolod. Ganon, di ba? Kaya sure kang malinis, di ba? Meron tayong bituka ng manok dito na for the record po, hirap na hirap po si Amity at si Rani na linisin to. Uy! Oo, diba? Gagana yan. Uy! Kaso puro tayo nga lang yung ano. Hindi, lilinisin mo rin naman. Ayan nabubukas na siya Ay, ayan. Sakto. Pwede na kayong tuliin eh. Yan. Uy. Pwede ano? Pwede na kayong tuliin. Uy. Ang galing nito, par. Ayan yung masarap yung creamy. Di ba? Linisin ngayon yan. Teka lang. Bukas pa tayo ng isa. Ito mahaba. Ito mahaba. Tingnan natin kung kakaya. Hindi, punit-punit pala to Hindi, kaya. sige. Pasok natin sa butas. Yun yung pinakamadali Ang galing. Tuwaso. Hindi kasi, bilang anak ng magmamanok, na hirap maglinis ng bituka. Pre, ang lupit nito. Ayan end to end yan. So ngayon, subukan nga natin linisin to kung malilinis ba natin na maayos. Pre, ayan nalilinis mo siya ng maayos. Tapos, mas hindi siya napupunit. Try nating ituhog. Na may papakita nyo sa mga customer nyo na malinis. Dati pumunta tayong Sarsa, di ba? Binlog natin yon. Parang nag-comment ako doon, sabi ko, ang galing nung isaw. Nakabukas, sigurado ka malinis. Ang sabi to sa isang comment doon, na ganun daw talaga sa Bacolod pala. Ganun pala talaga ang isaw sa Bacolod. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang ginagamit nila para gawin yon. Maliit lang ba na gunting? Blade lang ba? Ayan ang ganda niyan. Eto siguro, so far, ang pinakamadaling buy or buy, pare. Para sa akin, para sa halagang halos 10 piso lang isa, pare, automatic buy to. Paano? Doon tayo sa susunod natin produkto. Pagod ka na bang gumawa ng meatballs? Nalulugi ba ang iyong negosyo dahil sa mabago-bagong size? Lagi ka bang pinapagalitan ng tatay mo? Pwes gamitin niyo itong aming meatball scooper for only 62.1 pesos. Napakaganda na. Pwede pang pantanggal ng tutsang. Masakit nga lang. Available here at Ninong Shopee. Ang susunod natin produkto ay... Heater. Ano to?
Non-stick practical meatballer cooking tool kitchen meatball scoop ball maker. Parang daming ball nun, pare. redundancy. Ang daming redundancy, di ba? Kumuha ng title na to. So basically, eto siya. Parang panggawa siya ng meatball na Ayun nga siya. meatballer. Meatballer, di ba? Kasi ang alam kong baller. Alam kong baller. Sino na. ka? Sino ka? Oy. So basically, ang idea nito ay makakagawa tayo ng meatball sa isang stroke lang. O subukan natin to. Mantikaan natin. Oh, scoop natin dito. Meron na kami ano dito parang Shanghai mixture. Lilinisin siguro natin yan. Check natin. Pwede naman siya. Okay, isa pa. Kasi sa gitna ako kumuha talaga kanina eh. Baka masyado marami ano. Baka dapat ganyan lang. Tingin ko may ano siya. May tulong pa rin siya kasi hulma niya na ng bilog eh. Hindi, bukod kasi doon, pre. Bukod sa hulma niya, sigurado kayong pare-parehas. Pare-parehas ng size. Magandang bagay din yun, di ba? Siguro ang problema din sa bola-bola mixture natin, coarse yung bola-bola natin. Medyo magasta. Pero kung mas fine yung bola-bola natin, baka mas makuha. Pero again, kung titignan nyo, ayan, decent naman siya. Ayan, no? Oh, buksan mo, lagay mo sa kamay mo, konting ikot-ikot na ganyan. Di ba? Yan. So ngayon, try natin yung alternative natin, which is kamay. Pare, di ba? Yan. Oh, yan uli. Okay naman siya. Halos same lang din yung bilis. Ang problema, eto for sure, iba-iba timbang yan. Sobra-sobra, Oh, iba-iba. Eto, kahit iba-iba ng konti yung hugis niya, pare-parehas yan ng portion, di ba? 62 pesos and 10 cents. 62 masama. pesos. Parang hindi na siya masama. It is not that evil, pare. Di ba? So, parang okay na rin siya for what it is, di ba? Kaso ang problema dito, nakakandado ka sa gantong size ng bola. Wala nang iba. Siguro ano nga talaga yan, pang negosyo. Pang negosyo nga to. Okay, ito para sa akin para sa 62 pesos, lalo na kung magne-negosyo ka, ito ay buy, pare. Buy, pare. Doon tayo sa next product natin. Pagod ka na bang mag-rolyo ng lumpia dahil hindi ka marunong? Lagi ka bang napapagalitan ng tatay mo kasi nalulugi ang inyong negosyo? Pwes, gamitin nyo etong aming Magic Roller. Hindi lang lumpia ang pwedeng i-rolyo, marami pang iba. Katulad na lang ng... Bawal po ba? Sorry. Sige, cut na po. So, ang susunod natin ay... Eto Sa lahat ng nakita kong binili ni Alvin, sana ito yung pinakagumana. Magic Roller Lumpia Wrapper Sushi Maker Apparatus for wrapping dolma stuffed cabbage. Hindi stuffed cabbage ang gagawin natin, pero lumpia, pare. Nakalagay lumpia di ba? So alam naman natin sa paggawa ng lumpia, ang pinakamahirap. Alam mo, ha? Alam natin na Yes! di ba? Alam niya, di ba? Alam natin sa paggawa ng lumpia, ang pinakamahirap dito, yung pag-rolyo. Kahit ba kamo sanay na sanay ka, di ba? Isa yun. Oo. Pero hindi, ang totoo niya na pinakamahirap dito, hindi yung pag-rolyo, pre, yung paghihiwalay ng mga ano. Pero anyway, sabi dito, automatic roller to, pre. So bago namin issue to, nag-research, nanood muna kami ng video kung paano gawin tong bagay to. Wait lang! Magkano to, Alvin? Yan ay 7150. 7150. Wow, murang-mura. Sa video na nakita namin, dahon yun eh. Tapos, lalagyan mo ng lubog dyan. Ganyan karami. Para may kita naman. Lagay natin dyan. Dito. Eto na! 1 o'clock. 2 o'clock. 3 o'clock. Masyado maraming palamang ko. Masyado marami. Atras tayo. Bawas tayo ng konting palamang. Game. 1, 2, 3. Mukhang kaya, pero... Masyado marami pa laman mo. Masyado pa rin marami. Hindi ko makapal yung ano mo. Oo, makapal yung wrapper. Rapper. Game. 1, 2, 3. Wow, diba? Masyado pa lang yung wrapper mo. Babalik ko ba to? Ibabalik ko ba to? Hindi, idilaglag mo. Ulo mo. Ay, galing! Gumana! Oh! I mean, hindi ganun kagandahan. Pero rumulyo. Pero Isa pa. Isa pa. Nakachamba. Ang jamba lang. Hindi, tsaka medyo makapal nga siya. Subukan natin i-trim ng konti. Ginagawa naman yun Kalahati. Masa natin ng konting ganyan. Para mga batang. So, lagay natin dyan. Lagay natin yan dyan. Okay. Tapos basahin natin. Alas
Oh! Kuha siya! Kuha siya! Hindi, pero wait lang. Kasi baka nga masyado makapal to. Meron kaming ibang binili dito na wrapper, pare. Labas na dyan, Eminem. Kuha tayo ng isa. Selyohan natin yan, konti lang. San. Ang lupit! Ang lupit, pare! Ayos lang, pero... Ayos lang. Teka, baka naman masyadong konti yung palaman natin. Ito yung palaman sa kapitbahay mong nagpark sa mali pero nakausap mo. O kaya yung kapitbahay mo, nakakausapin ka na normal day, hindi yung pag may bisita lang sila. Tama. Yung, hindi yung... Kasama ko pag nagwawalis ka sa umaga. Oo, hindi yung pag may bisita lang sila, kakausapin pa para kunyari close Close kayo, tama. Oo, yung ganon. Uy, medyo masikip. Medyo masikip. Hindi. Oh! Ayan! Di ba? Maganda to! Okay to! Di ba? Mas mabilis ba ito kesa sa mga dalirit kamay natin? Apparently, medyo mas mabilis ang konti ito. Pero kasi tinan nyo to, imperfect siya ng konti. Although syempre, pag pinirito yan, okay na yan, pare-parehas na yan. Pag sizing, hindi, nakadepende pa rin talaga sa takal mo ng karne. Di ba? Ngayon, ang tanong dyan, buy or buy, pare. Meron akong concern dito sa bagay na to eh. Cleanliness. Kasi pre, hilaw ang nilalagay natin dito. May mga singit-singit dito na feeling ko di malilinis. But itong tela na to, feeling ko hindi nalilinis itong bagay na to. Or pwede mong itry, pero feeling ko magkakapunit-punit na to. Kasi ito, isang tahi lang yan pre, di ba? Pero kunyari, pagpalagay lang natin na gagamitin mo na siya na isang gamit. Bin, magkano to? 71.50 para sa isang gamit. Pag nakagawa ka, sabihin natin ng 300 na Shanghai dito. Pwede na yun eh. Hindi na masama. Parang hindi na masama. That is is not that evil. Siguro para sa akin, to buy to pare. Kasi ang daming cheche-boreche bago mo magamit na maayos. Tapos hindi mo pwedeng gamitin tong bagay na to. Yung cleanliness pa. Yung issue baka mamaya masarap yung pagkain mo, nakakalaso naman. Ayaw natin nun, di ba? Ayaw natin nun. Hindi pwede yun. Dapat masarap na, safe pa. Safe na safe. Tulad ng lambanog ni nanay, di ba? Pero again, kung okay sa inyo yung gantong wrapper, nasa sa inyo yan, di ba? Piprito ba natin to? Hindi, mamaya na. Kasi may papakita kami susunod na produkto. Lagi ka bang nakakalaglag ng pagkain? Takot ka bang matalsikan ng mantika at lagi ka bang pinapagalitan ng tatay mo? Pwes, gamitin nyo itong aming strainer tongs for only 66 pesos. Gawa sa stainless, hindi kakalawangin. Pwede bang pamalo sa pamangkin? Only at Ninong Shopee. Nakita nyo naman siguro kanina, hihirapan talaga siyang kunin yung bagay na piniprito, di ba? Palagi ko may solusyon dyan. Ang susunod na produkto natin ay... Ibabato mo. Kitchen stainless steel food clip, snack, fryer, strainer, BBQ tong, mesh colander filter oil drainer. Lahat ng pwede niyang gawin. Sinabi na niya, di ba? So basically, tong na imbis na dalawang ganto, yung isa, strainer. Dito, meron kami nasusunog na pinrito kanina ng aming kasamahan, di ba? Tingnan nga natin kung... sunog na eh. Kailangan ko nang tanggalin to, di ba? Kung 8 bar. Uy, Grabe, ang hirap. nakuha. Bitin mo! Yan ang problema. Hindi siya abot. Baka pang malaking ano. Pang malaki siya. Okay. Hindi, sige. Ano mo, pangkuha muna. Ito muna. Ginagamit natin yung parang oil filter function niya. Mukhang okay naman. Diba? Ayun, nakakakuha naman. Hindi naman sunog. Hindi naman sunog. May yard lang. Tataktak natin. Ayun, nakakakuha siya ng mga mismis. Yung sa prito, di ba? Eto ngayon yung problema dyan, nakikinita ako na. Paano ko kukunin yan, par? Bin, tira mo, paano ko kukunin yan? Kakamayin ko talaga yan, di ba? Tama. Yan, lagyan natin dyan. Tapos prito lang muna natin saglit. Ihilang ako. Ayaw talaga, pre. Medyo ano talaga. Ito mukha siyang tong. So gagamitin mo siya bilang tong, di ba? Kapag kukuha ka ng pagkain gamit tong, ipit lang yan, wala nang tansyahan yan, di ba? O, ito, ipitin ko. Wala. Ngayon, paano ko siya magagamit na maayos? Igaganyan ko siya, kukunin ko ng ganyan, hindi ko pa rin maipit. O, sige, kunin uli natin. Pagpalagay natin, nakuha natin sa strainer. Nalaglag pa. Hindi, kasi ginigit na ako nga para maipit eh. Di ba? O, isa pa. Kunin natin yan. Ngayon, ano pang point na pag-ipit sa kanya?
kung nakaganyan na naman siya. Oh, hindi malalaglag. Gusto mo, sumayaw pa ang pandango sa ilaw, hindi malalaglag yan eh. Oh, diba? Ten, tenenen, ten, 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 tenenen, ten. Ano bang problema sa normal na tong at ano bang problema sa normal na strainer? Minsan kasi may mga bagay na ano eh, okay naman siya separately, pero pag pinagsama mo, parang hindi okay tulad ng mango shake tsaka burger. Okay siya na magkahiwalay. Kapag pinagsama mo, doon tayo nagkakaroon ng problema. 'Di ba? Ito siguro, gagana to kung hinabaan lang ng konti to. Tsaka pinatibayan. Oo, pinatibay ng konti. Kung mas mahaba siya ng konti. Ngayon, etong produkto na to, para sa akin, buy to, pare. As in, goodbye. Hindi mo nga siya magamit na maayos, oh, pero may naisip ako. Naisip ko lang. Ewan ko correct me if I'm wrong. Kung gagawa tayo ng tong style, pero parehas na strainer, yon ang okay. Yon ang ₱1,000,000 idea, pare. Oh, 'di ba? Kayo na mauna, 'di ba? Pa-manufacture nyo na. Dalawang ganyan na pag pinagsama mo, yun okay yun, gagana yun, 'di ba? Okay. So, para sa akin, yung produkto na pinakita natin, yun ay buy. Pero kung gusto nyo ng improvement, kung nanonood kayo, kayong mga, I guess, overseas to, no? Binili mo to? Overseas, so yung mga taga-China na nanonood dito, nagmamanufacture, pwede nyo gawin yun, di ba? Magawa natin yun, di ba? Baka sakaling maging buy instead na buy. So, doon tayo sa susunod na produkto natin at dito, medyo excited ako dito. Pagod ka na bang maghiwa ng spring onions? Palagi ka bang nagdadabog sa kusina at mai-stunner ng tatay mo? Pwes, itry nyo itong aming multi-layer scissors for only ₱106. Hindi lang pang spring onions, pwede pang balbas. Pwede ka pang mag-open ng sarili mo sa multi-layer scissors, scallion cutter, stainless steel, 5-blade, multi-purpose herb scissor shear cutter kitchen gadget. Dami Grabe. Scallion yan. Ay, yan bang scallion? Hindi ko alam. Gunting na maraming layers, para tira niyo. Kamay ni Edward Chisholm. Ang bilis ang gupit niyan. Di ba? So, panggupit ng spring onions. Tama. So, tingnan natin. Try natin dito, Ayaw. Tatanggalin ko muna yung puti. Baka. Tanggalin ko muna yung puti. Apparently, hindi niya mahiwa yung puti. Ayaw. Hindi kaya masyadong marami? Oo, masyadong marami. Nagkatinga-tinga na tuloy. Yan. Okay. Kung ano yung marketed sa as panghiwa ng spring onions. Kita nyo naman dito, ayan nagawa siya. Kung gagamitin nyo to, medyo maraming part na masasayang sa spring onion nyo. Ngayon, ikaw, syempre, ma-pride ka. Bumili ka na ng gamit. Hindi mo na gagamitan ng kutsilyo yan, pre. Kasi pagtatawanan ka ng mga pamangkin mo kasi bumili-bili ka pa niyan, di ba? Ito lang ang concern ko dito. Una sa lahat, yun nga, sinabi ko yung sa puting part, di ba? Medyo, yun. Dihado na. Ang turo kasi sa paghihiwa ng spring onions, pre, kailangan may hagod lagi. Hindi pwedeng taas, pababa. Kailangan back to front, pababa, ganon. Kasi, anong nangyayari, kapag taas-baba, technically, chinachop mo yung spring onions mo, nagbo-bruise yan. Kung mapapansin nyo, medyo bugbog ng konti yung dahon. Di ba? Medyo bugbog siya ng konti. Kasi nga, buttered. Kasi, kung titingnan nyo nga, up and down nga yung motion, hiwa nung gunting. So, medyo chop siya. Hindi ideal yon. Dapat talaga ang hiwa ay front to back, pababa. Uy. Nang paganyan, kung papansin nyo dito, walang bruising na nangyari. Pakita mo. Mas mabilis ba siya? Parang hindi rin eh. Hindi rin. Kasi ang konti lang nung makakat mo at a time di ba? So, hindi siya mas mabilis. Hindi siya mas maganda. May nasasayang ka pa. So, at all fronts, medyo olats ka. So, ang tanong, to buy or to buy, pare? Para sa akin, to buy tong bagay na to. Sayang, ang promising pa naman niya. Akala ko talaga gagana siya. Kasi, yung feeling nung yung construction ng gunting, medyo solid eh. Maganda eh. Walang wobble na ganyan, walang Siguro, play, di ba? ang kulang talim. Hindi talim Hindi eh. rin. Feeling ko flawed talaga yung yung concept to begin with. Pero hindi natin alam, baka nga mamaya matalim. Yung pa problema. Paano kapag Paano kapag pucha, pakita mo doon sa naghahasa na nakabike, baka sukuhan ka eh. 'Di ba? Pakita mo sa kahit ano. Dali mo sa Hortaleza to, pre, baka hindi hasain ng Hortaleza to eh, 'di ba? So again, uulitin ko lang, para sa akin ito ay buy. Doon tayo sa ating susunod na equipment.
Hindi ka ba marunong mag-poach egg? Palagi ka bang pinagtutulungan ng iyong kapatid at iyong tatay para boom! Aray! Kung ganon, gamitin niyo ang aming egg poacher for only 144 pesos, hindi lang pang itlog. Pwede pang gelatin, matutuwa ang inyong lola! Isa sa mga pinaka mahirap gawin sa basic na itlog. Ay, grabe, ang hirap naman. Wala pa! So, Ay poach egg, pare. Kasi, prito na lang. Parang ang hirap-hirap magluto ng itlog sa tubig, di ba? Pero nagbigay na tayo ng tutorial niya kung napanood nyo noon. Pero meron kaming nakitang produkto na matutulungan tayong mag-poach ng itlog. Alvin, ano yung produktong yan? Uy, ano talaga ng gelatin to 4 pieces egg poacher equipment household. Professional small steamed egg mold set. Cooking accessory kitchen gadget. Ang haba, pre. Pagbilang nga po ng 4 pieces egg poacher, equipment household, professional small steam egg mold, secret set, accessory kitchen gadget. Ang binibili mo ba ay 4 pieces egg poacher equipment household professional. Mga plastic na lalagyan na ayon dun sa nakita namin ay ilalagay mo lang yung itlog dyan. Tatakpan mo, lulutuin mo sa tubig, 'di ba? Parang ganoon lang. At kung makikita niyo, may iba't ibang hugis pa para sa mga bata, 'di ba? At pati na rin sa mga isip bata. So sige, gawin natin 'to. Ito hindi, inugasan na Shopee yan. Wait lang. Para sa anak mong bida-bida. Yan. Tapos tatakpan lang daw. So, ang espesyal na nakikita ko dito, syempre, bukod dun sa hugis, yung volume niya, halos sakto siya para sa sa large na itlog. Tsaka ito, may butas siya dito. Yan, para hindi nga naman sumabog. Alam mo yun, di ba? So, meron tayong tubig dito na kumukulo. Lagyan natin dyan. Yan. Yan. At siguro, takpan na lang natin yan. Hintayin na lang natin. Wala tayo bang kailangan gawin ngayon, kundi Magtanggal ng sapat. maghintay! Siguro 5 minutes na nakalipas. Check natin. Para cathedral window, Vessel siya na paglulutuan ng itlog, di ba? Check natin kung naluto. Hilaw pa, pre. Ay, oo. Kasi kung iisipin mong mabuti, technically, hindi na poaching to. Parang hard-boiled na to. Kasi binalik mo siya sa halos ganong hugis So siguro, well, technically, poached pa rin siguro siya. Hindi ko alam. Basta lutuin na lang natin. Yan. Init lang. Init lang. Uy, okay. Olots. Kailangan pang spatula. Ay, nanikit. Okay, okay. Nang may labak ko sa'yo, Okay, nalusin natin yung edges. Matatanggal kaya? Okay, tanggal siya. Pero medyo hindi ako masaya sa itsura niya. Paano? Baka may human error na naman. Palagay ko nga may human error. Siguro ang human error dito Baka- ay kailangan siya mantikaan. Mantikaan yun. Pero, Oh. kung kailangan mo siyang mantikaan, medyo nawala na yung point ng pag-aano sa kanya, pagpo-poach sa kanya. Kasi kaya ka nga magpo-poach para walang introduction of oil, walang mantika, tubig lang talaga. Eh kung titingnan mo nga, pre, medyo, tingnan, akagating ko to yung itlog na flour. Hindi ganyan ang gusto natin na poach egg. Di ba? Ang gusto natin na poach egg, yung medyo, pwede rin naman yung ganyan, pero mas madalas gusto natin yung runny di ba? Parang yung kapatid ko. Ngayon, feeling ko, hindi natin makukuha. Kasi kanina nakuha natin medyo medyo runny ng konti. Parang yung kapatid ko nga. Medyo hilaw pa yung puti. Ayaw natin nun. Sa poaching kasi ng itlog, talagang covered siya ng mainit na tubig. Di ba? Ang pinakahuling maluluto dun ay yung gitna kasi pinapasok siya dahan-dahan ng init, di ba? Dito, ang pinakahuling naluluto ay yung taas. Di ba? Okay. 100% gagana to kapag nilagyan mo ng mantika. Pero parang na-defeat na nga yung purpose niya. Kung ganito lang ang magiging resulta niyan, pre, kung ganyan, pre, mag 6-minute egg na lang kayo. Diba? Magpakulo na lang kayo ng itlog sa shell. Ngayon, kung gusto niyo yung ganyang hugis, siguro Kung pwede naman. pang mga kids. Pang mga kids, diba? Pwede naman siguro siya. Para sa adult, medyo tubay, pare. Pero kung para sa mga bata, tubay yan. Kahit lagyan mo ng konti ito, mga bata pa yan, kaya pa ng konting calories at cholesterol niyan, di ba? Tsaka hindi, kasi kung pambata, di ba? Kunyari, nilagay mo sa ganyan. Pwede mo siya lagyan ng cheese, pwede mo lagyan ng, di ba? Pwede. Oo, pang Pwede, kids, pwede. pang kids. Oo, tama yung naisip mo. So, depende sa sitwasyon. Pero dahil ako ay may anak na, tubay sa akin yan, pare. Doon tayo sa last na talagang, pare, sinave natin na, Save the best for last. Save the best for last. Kaya excited ako dito. Sana gumana to. Hindi ka ba marunong magtuog ng barbecue?
Lagi ka bang napapagalitan ng amo mo at nare-resing? Naku, aray! Pwes, gamitin nyo itong aming skewer machine for only 356 pesos. Pwede ng pang barbecue, pwede bang pang David Copperfield. Ayan no, magic. Wala pang ninong rice, sobrang nakikita ko na tong bagay na to. And talagang gusto ko na siyang itry. And hindi ko talaga alam kung gagana siya. Pero ngayon, malalaman ko na. Amedy, ano yung susunod na item natin? Ang tawag dito ay Multifunctional Meat Skewer Machine Barbecue Beef Tofu Slicer Hot Pot Skewer. So, ganito siya. Basically, maglalagay ka ng mga karne-karne dito. Tapos, tutuhugin mo ng stick. Tapos, hihiwain mo. Paglabas mo, aba, nakatuhog na. Oo, di ba? Ang masasave nito ay napakaraming oras sa pagtutuhog ng mga karne-karne. Doon sa marketing material na provided kung saan binili itong bagay na to. Teka lang! Magkano pala to? 356, medyo may kamahalan ng konti. May kamahalan ng konti. Pero kasi matagal mong gagamitin yan. Tama, di ba? Tsaka palagay ko talaga maraming oras ang matitipid dito. Kasim na manipis na tinimplahan namin. Kasi pre, kapag buong karne, hindi mo matitimplahan yun sa labas lang. Yun, eto gusto namin timplado, di ba? Parang yung palabas dati sa GMA. Maraming tato. Timplado! Kuha tayo niyang karne na yan. Siguro pwede natin tiklopin, wala namang problema yon. So, ilalatag natin dito sa loob. Ang tinimpla lang namin dito, simple lang, nor liquid seasoning, asukal, chicken powder, mga typical na ilalagay mong masasarap na bagay. Kawis ko, uy. Tapos tatakpan. Iyon! Tosak vodka, the spirit of? Russia. Tama. Ngayon, meron silang provided dito na provided silang pantuhog para siguro mas madali na pumasok yung stick. Try muna natin dyan. Kailangan umabot doon sa butas sa ilalim. Uy, kailangan umabot siya sa baba eh. Para malaman mo. Ngayon, subukan natin baka hindi natin kailangan na neto. Baka kaya na. Maybe it's... Kaya naman. Uy, kaya naman pala. O, teka mo, kapain mo sa ilalim. Hindi, pantay na siya eh. Okay. Lumalabas sa ilalim. First time ko ma-excite na may lumalabas sa ilalim. Yan. Okay. Ito na siya. Ito na. Tapos ang malupit dito, 350 to, di ba? 300 plus. Uwi ka na agad. Oo. Unang benta pa lang. May kasama siyang kutsilyo. Matalim ba to? Fillet knife ba yan? May kagat naman, di ba? So ipapasok natin to dito. Oh, yeah, magic. Sa butas na to. Yan. Dapat po lumabas sa kabila. Tapos tsaka natin hihiwain pababa. Uy. Mukhang gagana. Par feeling ko talaga gagana to. May laban. There is... Bato. Na-excite ako. Ngayon pa natin tatanggalin to. Makaya ito. Iangat to. Kasi kasya naman yung stick eh. Oy! Di ba nakakalas to? Ayun! Ay, yung pala. Ayun! Nakakalas. Uy. Malupit. Kasi yun, no. Gamitin mo yun, no. Ayun. Parang may natanggalan dito. Grabe, dami barbecue. Teka lang. Hindi pa tayo sure, pre. Ang lupit, pare. Teka lang. Hindi ako papayag na hindi lutuin to, pare. Tama. Lutuin natin yan. Sakto. Pero medyo mahirap lang siya iikot kasi babalik siya sa normal na ano niya, na posisyon niya. Kaya may problema tayo dito. Hindi natin nababad sa tubig yung yung stick. Ayan na nga, nasusunog na nga, oh. Sir, magkano po yan, sir? 300 ng stick. 300 isang stick? Sige, sir. Sa'yo na yan. Saksak mo sa baga mo. Wagyu kasi, wagyu. Wag you order sa akin, Diba? Ang cute, pare. Ang cute niya. Ang ganda, di ba? Ang ganda nga ng baboy. Ayan, no? Teka lang. Hindi mainit yan. Magkakanin na yan. George, liga dito. Ano? Sarap. Alam mo, mali ka pinapatikim eh. Dapat yung hindi marunong mag-barbecue. Tama, halika dito, Kuya Habon. Halika dito. Sabi mo, Papa, my Papa. Papa may papa. Yeah. Wow! Sa'yo na yan. Next, Amedy, liga dito. Amedy. Liga dito. Sabi mo, Papa, my Papa. Papa may papa. Nalaglag pa. Hindi akong pogi ako.
So, ka na. O, next, Rani, ka dito. Eh, si Ian, naka-fasting na eh. Ay, gago. Kuya, panalo. Di ba? Masaya ako. Paano? Kasi, hindi ko na kailangan sabihin kung ito ay to buy or to buy. Pare, kasi definitely, this is to buy. Di ba? Magkano to? 350? Medyo may kamahalan, pero... Ako, 120 lang yan. Oh, may mas mura pang nakita si Rani, di ba? Pero, regardless of the price, ang ganda nito, pre. It works. Oh, it works. Gumagana talaga siya. Isang beses mo lang gamitin to, pare, sulit na eh, di ba? So, sa lahat ng produkto na sinubukan natin ngayon, Alvin. Ano favorite mo? Favorite ko definitely ito. No question about it. Pero ilan ang tubay natin? So, sa 10 item na tinesting namin ngayon, 4 ang tubay. Pero syempre, with reservations yung iba doon, tulad nga ng egg poacher, di ba? Kung may bata lang kayo sa bahay, egg poacher kayo. Kung wala, hardboil mo na o 6-minute egg mo na lang, di ba? So ngayon, kami na muna yung bumili. Tama. Para hindi na kayo. Kami na yung gumastos. Ako na naman ang nagsakripisyo. Kami na yung gumastos para hindi na muna kayo. At least dito makikita nyo talaga kung paano namin siya gamitin, kung talaga bang may silbi siya, di ba? Kung talaga bang meron siyang lugar sa pang-araw-araw mong buhay, di ba? Ngayon, kayo kung alam ko, marami rin kayo nakikita na nag-a-add sa inyo na baka gusto nyo i-try itong gamit na to, ganyan. I-comment nyo sa baba. O kaya i-message nyo sa akin sa mga social media pages ko para baka yun naman ang susunod na masubukan natin, di ba? Kasi alam ko, ang pera ngayon, medyo mahirap. Kaya dapat medyo tipid-tipid tayo ng konti. Pero dapat, ano pa rin, within reason. Kahit ba sabihin mo na yung isang bagay ay 60 pesos lang, kung yan kukolekta lang ng abo o ng alikabok sa drawer mo, sayang pa rin 60 pesos na yun. Sana miniliti mo na lang yun, di ba? So yun nga mga inaanak, kung nag-enjoy kayo dito sa episode na to, sana comment kayo sa baba, sabihin nyo sa amin kung gusto nyo bang ituloy ito. Kasi ako personally, nag-enjoy ako dito. Medyo matagal i-shoot tong bagay na to. Medyo matagal yung prepare kasi ang daming research, ganyan. Pero nag-enjoy kami. And siguro, pag nag-enjoy kami, nag-enjoy din kayo. Pag nag-enjoy tayong lahat, yun naman siguro ang pinakamahalaga. Tama. Maraming salamat mga inaanak. I love you all. Dan 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 dan.